ISA TV production. Your only island TV channel. Ito po ang nag-iisang programa na kung saan ibibida ang iba't ibang proyekto at serbisyong tatak makatao. Ito po ang serbisyong damang-damang Happy Sabela. Serbisyong damang-dama. Serbisyong damang-damang Hap Isabela. Tunay na po ang serbisyong damang-damang. Serbisyong damang-dama. Ito po ang nag-iisang programa na kung saan ibibida ang iba't ibang serbisyo na may tunay na pagmamahal at tatak Happy Isabela. Ito ang Serbisyong damang-damang. Assalamualaikum, buenos dias, Happy Isabela. Ayan mga ka-SDD, no? Isa na naman pong panibagong episode ang ating matutunghayan sa araw na ito. At makakasama po natin, no, si Ma'am Gemma, no? Kaisa po natin ang ISA TV channel sa pagdiriwang ng 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ma'am Gemma, ano yung meron tayo today? By the way, good morning. Good morning. Morning. Good morning. Good Yes. morning. Yes. Ayun, may nalaman tayo. Paano yun, Ma'am Gemma? Good, Good morning. morning. Okay. Try natin. Good morning, everyone. Everyone. Ayun. Okay. Sineselebrate po natin ngayon ang NDPR, which is the National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So, nag-start po tayo noong 17. Nagkaroon tayo na, ang nag-doxology is yung SPED teachers from Eastside. Sila po yung nag-sign language from sa prayer, sa national anthem, and then sa Isabela hymn natin. Yun po yung start talaga. And then, followed po pagka Tuesday, binisita namin yung mentally challenged natin sa Tabuk. Dinala namin ng damit, dinala namin ng food, then bonding lang kahit sandali sa kanila. Baka nagtataka kayo bakit sila yung naging prioridad ko na unang binisita ko. Kasi sila kasi yung wala talagang pamilya. So, kinukup po ng city government ng Isabela. So, may bahay po talaga para sa kanila. Tayo yung nagbibigay ng pagkain, ng vitamin sa kanila. So, kung baga, be sa team natin na no one will be left behind. Yes. Diba? So, Ma'am Gemma, balita ko, may bibisita daw sa araw na ito. Yes po. Ngayong araw na to is bibisita po yung dalawang SPED student natin from Eastside. Sila po yung baga na train ng mga teachers sa SPED na kaya nang bigyan ng instruction. Yes po, kaya na nila, pwede na natin silang utusan. Tapos itutour natin sila sa CP daw, ano talaga ang City Persons with Disability Affairs Office. And then para maramdaman din nila kung sakali na ma-hire sila sa office or pwedeng parang short ng work para sa kanila, malaman nila kung ano yung trabaho talaga ng opisina. Ayun. So, ayan mga ka-STD, makakasama nga po natin, no, ang dalawang mag-aaral mula sa Isabela East Central Elementary SPED. School. Yeah. Ayan, Ma'am Gemma, no, nakaka-excite talaga makita at masaksihan talaga mismo sa ating dalawang mga Yes. mata, no, kung paano kumilos, gano'n, no, at syempre, baka iiyak tayo this time, Ma'am Gemma. Yes po. So, ayan mga ka-SDD, no? Samahan nyo kaming tunghayan ang isa namang panibagong episode dito lang sa Serbisyong Damang-Dama. Ma'am Jem, so ang dati our two learners with and they are sisters in love. Yes. So this is Ana Tripulado Hello.
Abe. Ay, Abe. By the way, Langga, introduce ko din ako si Tita Gemma, ha? Ako po yung PDAW ninyo sa Isabela City. Anytime, kung gusto nyong bumisita dito sa City Persons with Disability Affairs Office, welcome po kayo, ha? And then nandito din naman sa atin ngayon si Ma'am Ana sa Isa TV, ha? Okay. Ngayon, itutour namin kayo dito sa office ng PDAW. Ha? Okay lang. Di ba nanggaling ka dito isang araw? Kayo din ang magpe-perform para sa 26? Yes. Ay, wow. Ready na. So, Ma'am Jen, on behalf of ICES, we are again one of you in celebrating APR. Yes po. And then one of our activity is kung meron pong on-the-job training. Ay, so, good. Sa kanila, is on-the-job experience. Okay. Yes, so that would be our activity for today, since yesterday also. And sila, they are already nasa level na they can be given instruction and qualified. Since nandito na po tayo, may offer po kasi sa atin ang City of Isabela, City Government na yung mag-massage. Kaya po ba nila? Kasi may slot po akong 4. So, isa pa lang ang meron ako. 5 days po siya na training. Is it okay na i-ano natin sila sa 5 araw na training? Kaya makipagsabayan. Kakausapin ko lang din yung trainer ng ng TESDA natin at saka ng peso natin. Kasi kahit ang peso talagang priority ang PWD. So, sayang yung offer. So, at least from SPED, meron na rin tayo. Massage siya, and then magkakaroon nyo ng kit. So, malay natin sa school nyo, pwede nang maramdaman na natin na kahit ang PWD, meron tayong kumbaga livelihood yon. Maghilot. Ano ba ang ibang term ng hilot? Sa Bacano? Or Bisaya? Di ako maingat magbisara ano ba yan? Tausog, tiyo-tiyo na. So yun, hangin na masabi ko. Gusto nyo mag-training? 5 araw lang naman. Ay, very good. Sige ha. Baka by August pa yon, i-prepare lang natin. And then, I'll make sure na lang, magdraft ako ng letter para sa principal, I think, para permiso. Oo, kasi sayang yung training. So, 2 lang po sila, sir. Kasi, 4 po yung slots, 3 pa po yung bakante. So, para maiba naman, meron ako from SPED talaga. Yes. Di ba isa siya sa livelihood? Pwede natin siyang i-introduce na kumbaga sustainable livelihood para sa inyo. Yes. Ha? O, di ba? O, sige. Ang gagawin natin ngayon na mas madali, since mamayang hapon may program tayo for orientation ng DOLE, mag-arrange tayo ng chairs. Ha? Okay, sige, kaya. Okay. Rika? Kaya? Kaya? Okay. Gaya. Kaya? Kaya. Pero, bago mauna, kayang magsulat. Okay. Paano ko muna kayo ng logbook, ha? Na today is July 20, 2023. Sa ano ko lang ha, para sa visitors, ano ko langga. Name lang langga. Sila ngayon, Sir Rex, is sila yung, kumbaga, nag-step na papuntang what year? Nakuha na talaga yung promising experience.
at their age, dapat nasa secondary na sila. Okay. Opo. As of now, wala pa naman mahawak na PEP or the secondary. So, dito na sila sa akin. So, ibig sabihin, binahan nila Pati tayo, ang tawag dun, mag-house to house din, sino yung gustong mag-aral. yun. Okay. Halika, dito tayo. Tutulungan tayo nung... By the way, papakilala kita. Hali kayo. Hali muna kayo. Hali kayo. Ito si ate. Halika. Ito si ate Dada from Tabuk. Miyembro siya ng asosasyon ng Tabuk, ng mga PWD. Ito naman si ate Warda sa Tabuk din. And then ito si ate Jessamay from La Piedad. PWD din sila na kagaya natin. Sila yung mga ate din ninyo. And then yun naman si ate Yesha. Pag gusto nyong pumunta dun sa CSWD, pwede din kayong pumunta sa kanya pag may kailangan kayo ha. At saka si Tita Heidi. Pag wala si Tita Gemma, si daw si Tita Heidi yung nandito na pwede nyong i-approach. Okay. Sige, mag-arrange tayo ng cheers. Okay lang. Kagaya nung in-arrange natin last program. Okay, hali kayo. Sige, tulong tayo. Assist lang tayo, ha? Hiram tayo ng after this, okay sa inyo, magdidilig tayo ng halaman. Okay na, okay. Pag gusto nyong umihi, nandito yung CR natin, ha. Follow nyo lang ito, as always lang ha. Pag toilet, okay, dito tayo. Tapos, dito yung, kahit naka-wheelchair, mabubuksan niya kasi mababa lang. Ha? Oo, diba? Sunod, magtatanim tayo. Next na, mag-agriculture tayo. Pero dun sa school ninyo. Very good. Sige, punta tayo dun. Magdidilig tayo ng halaman. Meron kayo tanong kay tita? Wala? Sige, dito tayo.
Diyan. Ikaw din dyan. Ang gagawin yung dalawa, interviewin nyo si Tita Dada and si Tita Jasamay na lang, ha? Jasamay, hali kayo. Sinta to Aki, ha? Oh, Aki. Dada. Ha? Guide, mag-guide lang ako sa likod. Good morning! Okay. Tanungin mo siya lang ga. Dada. Okay. Sabi mo, isulat dito yung pangalan. Sabi mo, please po, write your name. Okay, very good. Sa Rex, pwede po, diri ka sa Pikas. Lagay mo din address. Pag may client tayo, pwede kang mag-asa kanya. Ano po yung kailangan nyo? Ha? Ma'am Dada, ano po yung kailangan ninyo? Ba't po kayo napunta ngayon dito sa office natin sa PDAW? Mag-ask ka for medical assistance. Okay. Sige. Since lagay na namin yung data mo dito, and then we have to contact you na lang, and then kung meron ng for your medical assistance. Okay? Sige. Thank you. What will you say? Thank you. Thank you. Okay. Very good. Then, dyan si ate na naman. Sige. Okay, very good. Ano daw kailangan ni Tita Jasamay? Sabi mo, mag-ask ka ng help. Opo. So, ganito. Since na-interview na po kayo, Ma'am Jasamay, tatawagan po namin kayo if approved na po yung request ninyo, ha? Sige po, maraming salamat. Say something din lang ga. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you. Yes, thank you. Sa susunod, dito kayong mag-i-interview na din, ha? Okay, sige. Thank you. Mag-thank you din sa kanila, sila Ma'am Ana. And say happy anniversary sa TV. Sabi, happy anniversary. Ano? Na? Let's go. Sige na. Good morning. Ako si Hana May Esitilato. Thank you. As sabihan namin ay masaya namin dito. I am Abesay Chan. Thank you lahat ng Tunay nga naman mga ka-SDD na walang magiging hadlang no para sa pamumuhay natin dito sa Isabela City na kumbaga ma-achieve natin yung totoong happy Isabela. So, Ma'am Gemma, nung mga panahon talaga yun, no? Nung mga moments na nakasama po natin yung dalawang SPED students, no? Kamusta po sa pakiramdam ninyo na makita sila na nag-a-arrange ng shares, na yun nga, yung parang kaya talaga nila. Kamusta man? Actually, ang saya. Umiyak nga ako nung umalis sila kasi yung pakiramdam na mahirap po kasi pag ganong sitwasyon, it pays na natulungan sila or napalaki talaga sila ng maayos ng magulang nila. And then, sa tulong ng mga teachers na natin na grabe yung pasensya, ang saya nung pakiramdam na nakakasunod na sila sa instruction. Hindi na ganun, kumbaga hindi na struggle is real kasi gaya nga ng laging sinasabi ko, kaya nga kailangan na makapag-aral sila kasi not all the time nandun yung magulang natin sa kanila. At least kaya nilang makipagsabayan sa outside world, sa mundo ng mahirap mang sabihin, di ba? Mas kahit na educated naman sa mundo ng mapaghusga, I think, at least
dahan-dahan na nating tinatanggal yung barriers na yun. Yes, tama nga naman, no, ma'am. Like, lahat tayo sa paningin ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Pantay-pantay. Na-observe Yes. ko, Ma'am Gemma, no, na nilibot, tinur niyo po talaga sila dito sa PDAO office, no, ma'am. Syempre, mga ka-SDD, no, andito tayo para ngayon sa City Persons with Disability Affairs Office. And, syempre, si Ma'am Gemma ang ating Di naman. CP daw. Tagapag-alaga. Nanay ng PWD. So ayun, napakahalaga po talaga na may mga ganitong klaseng lugar, no? Kumbaga, open space po talaga para maramdaman nila na sila ay safe. Yes. Kumbaga, hindi lang ito para sa kung sino lamang, sa mga matataas or ano. Tama nga naman talaga, Ma'am Gemma, no, na walang nakatataas at wala ring nakabababa, no? Yes. Dahil, yun nga po, para sa... Pantay-pantay Yes. lahat. Yes po. So, ano yung sunod? Ano yung susunod Yes. natin pupuntahan? Actually, ngayon, pagkatapos dito, bibisitahin din natin doon sa East kasi i-introduce natin yung DOH, yung PRPWD. For PhilHealth yun siya. Kumbaga, yun yung magiging basis natin na sila yung tawag nito, sila talaga yung miyembro natin sa Isabela City. And then, may program kasi ang DOH for the PhilHealth, may slots lang po kasi, so paunahan tayo. So, sa ngayon, meron na tayong 1,100 plus na napasok na sa portal. Tapos, looking forward na lahat sana ng yung may ID na maipasok natin dun sa portal. Sayang naman yung Yes. benepisyo eh. Tunay nga talaga na may mga hindi pa talaga dito nagtatapos, Ma'am Gemma, no? Like, this Yes. is just the beginning of Yes, everything. ang dami pa po talagang aayusin at sana matulungan din ako ng iba na dahan-dahan, hindi po ako perpekto. Minsan, may kakulangan din po, kaya nga po paunawa din po na dahan-dahan po natin sana tulungan po tayo. Sa ating pagbabalik, makakasama pa rin po natin ang SPED teachers mula sa Isabela East Central Elementary School, katuwang ang kanyang mga SPED students. Kaya naman, dito lang yan sa nag-iisang programa na kung saan ibibida ang iba't ibang serbisyo na may tunay na tatak Happy Isabela. Ito ang Serbisyong Damang-Dama. Good morning po sa lahat. Hindi na siguro ako magpapakilala, no? Parang kilala naman halos kami lahat. By the way, dito si Ma'am Ana from Isa TV, si Ate Hayesha from actually sa PDAO siya, pero nandun siya sa CSWD para kung sino, pag hindi nyo po ako mahanap, pumunta po sa kanya, siya din po yung mag-a-assist, ha? Ngayong araw na to, i-introduce natin yung ng Philippine Registry Form for the PWD ID. I think halos lahat meron na. Pero sa pagkakaalam ko, meron pa talaga na hindi pa nag-register for the IDs. Sayang po kasi ngayon ang CP daw, ang Isabela City city government po is sinusulong na talaga na lahat ng PWD ay mayroong ID. Kasi pinaglalaban na natin ngayon yung rights and privileges for the PWD, which is the discounts. But definitely kung wala kayong ID, hindi po kayo makakakuha ng discounts na yon. Sayang naman. Kung ma-hospitalize kayo, I think on the PhilHealth side is only from ages 18 so matatanggal na kayo dun sa beneficiary ng mother. Yun yung alam ko, di ba? So, eto ngayon, pag may ID kayo, mag-ano kayo ng ID, i-in ko na din kayo, i-in na namin ni Ma'am Yesha, kayo sa DOH. So, may program ang DOH, natawag doon, application for the Philippine Registry for Persons with Disability. So, program ng DOH para maipasok tayo for the PhilHealth. Sayang naman kasi slots lang po ito. So, paunahan. So, kailangan mauna tayo. Sayang naman. Di ba? I think it's only, the whole Philippines is only 100,000 every year. So, paunahan talaga. So,
So, sa Isabela City as of now, we have 1,102 na nakaregister sa portal natin. Before yon, i-discuss ko muna yung registration form. Aware na kayo dito, di ba? Yes. Makukuha to sa CSWD sa baba, kay Sir Ranway, kay Ma'am Yesha. Pwede din pong pumunta sa CP daw, pero medyo magulo ang schedule ko kasi I'm handling also the social services of the city government. So, kaya naglagay po tayo ng isang tao sa CSWD para mas madali yung transaction ninyo. Kasi mas magandang social worker po na din naman po talaga ang mag-i-interview at saka mag-a-assist sa inyo. Pero pag pwede naman mag-request kayo sa akin, okay din naman kung gusto rin ninyo. So, ang needed po talaga dito is ang kumbaga pangalan ng bata, first name and middle name. So, ngayon po, hindi pwedeng pumunta lang doon at gusto ko ng ID. No. Medyo strict si mother. Hindi naman ganon. Kasi, may batas po kasi na hindi natin pwedeng i-violate yung pag natin ng PWD ID. So, dapat talaga is talagang may disabilidad. Under category ng health is meron tayong deaf and or hard on hearing, hearing impairment, visual disability. Hindi ibig sabihin na lumabo lang ng kaunti visual disability na. Hindi yon ha. May category ng visual. Yung isa sa eyes, talagang hindi na nakakakita yung isang eyes. Yes, pwede yun. Nag-crossed eyes, ayoko magsabi ng term, ng ibang term kasi masama yun for us. Nag-cross yung eyes, yun, isa yun siya. Hindi ibig sabihin na ang grado mo is 800, belong ka na. No. Kasi may news yun na pwede. Ang ibig sabihin nun, pwedeng mag-qualify doon, is yung wala nang cure ang mata niya. Hindi na maoperahan, so forever na siya, papuntang bulag na siya. Yun yung pwedeng mag-avail ng ID ng PWD under visual. So, dun tayo sa, syempre sa intellectual and learning and mental, apparent na yon, di ba? But, pag magano kayo, kailangan kasi po, under mental po kasi, yung sa sobrang, yung natataranta, pag nasa stress, meron yung ganon, hindi nyo nakikita yon. Meron yung disabilidad na ganon. Pwede pong mag-avail doon, but kailangan naman po may certification from your doctor na you are qualified enough to, to register as one of the PWD. Kasi, pasensya na ha, kasi may RA na tayong ngayon. So, under din ito sa intellectual yung psychosocial, yun na yung, good morning. Hello, okay. Malakas naman ang boses ko, Sir Rex. Para hindi mapagod. Hindi, okay lang. Yung sa psychosocial, yun na po yung sabi ko sa inyo, yung sa stress na may category din po yun. Yung hindi niya kaya yung stress, nagra-rattle siya, tapos hindi niya nawawala sa sarili, meron din po yun. So, sa speech, syempre naman, yung yung cleft palate. Cleft palate is belong po sa atin. Pero yes po, cleft palate po. Yung, bang ibang term? Masama man sabihin, pero yun yung usual na sinasabi. Pero bawal po tayo magsabi ha, like sa akin. Ako, I admit, ortho ang dapat. So, nakasanayan ng ibang tao ay pilay. Bawal po yun, makakasuhan na tayo. O yung anak ko, abnormal, hindi na po pwede yun ganon. Kahit si nanay pwedeng kasuhan. Yes po. Anak ko, abnormal yan. Ay, hindi pwede. Please lang po. Ha, bawal yan. Pwede kayong magsabi na, my daughter is belong to ganito. Ha, under ID na lang.
ganun na lang, ID, under intellectual disability. So, hindi naman ibig sabihin na under mental disability ka, sinasabi na gano'n, ay, luka-luk kasi. Ay, no, hindi. Hindi po ganun. Ha? Kasi kahit naman po dun sa Tabuk, nandoon sila, under sa mental disability sila, alam nyo po, nakakausap ko sila, nagbabanding po kami. Isa po ako sa kanila. Yes po. Hindi naman may kakulangan man somewhat, yes, in terms of intellect, in terms of mental, wag naman pong degrade. Ha, di ba? Kahit po yung mga kids ninyo na under PWD, turuan nyo din po ng ganon para at least sila po mismo yung sasaway sa iba na magsabi na bawal kaming tawagin na ganito. May term po talaga na right term na pwedeng itawag sa mga anak ninyo o sa amin. So, sa cancer naman po, yung sinabi ko kanina, pag apparent means, kagaya ko, ortho, I am forever like this. Forever na ako, mamamatay ako na naka-crutches na. Yes. Under naman po sa intellectual kasi may cure. May cure na. Kumbaga, natatrade na, nagagamot na, nadadaan na sa medicines. Diba? Apparent is na amputated, naputol yung paa. Yes po, hindi po kami nagka-close ng door. Kahit po senior citizen na amputated, naputol ang paa, pwede pong mag-apply ng PWD ID. Kasi ang PWD lang po may pribilehiyo sa parking na dapat mauna sa parking area. Dapat ipakita nyo lang yung PWD ID. So, under naman po, pag cancer, yung chronic illness, every 1 year po kailangan mag-renew. So, under this are yung cancer of the breast, cancer of the something, basta cancer. Ha? Yung rare naman, yung biglang lumiit, nawala ng cure. Actually, mahirap siya i-mention yung mga sakit na yun, bihirang sakit. Kumbaga, sa milyon na tao, nag-iisang sakit, 2 lang talaga ang natatamaan sa ganyan. Yun yung rare. Meron tayo dito, pero namatay na siya. Yung anak ni Sir Johnson, ma'am. Sir Johnson, yung principal po, namatay na rin si Sir Johnson. Yung dito po sa may... Yes po, rare po. Yes po, rare po yung sa anak niya. Bata pa siya, pero yung ano niya, bigla siyang tumanda agad. Yes. Yun. Kumbaga sa bilyong tao, 2 o 1 lang yan ang natatamaan ng ganyan. Yun yung rare. At saka yung sa hearing, hindi ibig sabihin na bungol lang mo gamay, oy, visual, hearing ha, pag sure. Kaya po ako medyo nag-strict kasi bumingi lang ng konti, nag-apply na ng PWD ID, and which hindi naman po. Wag naman po sana ganon. Kasi, alam ko kung bakit nag-a-apply ng ID ngayon. Kasi ayaw nang pumila. Gustong mauna. Wag po ganun, ha? May batas din po tayo pag inabuso nyo, makukulong kayo. Yes. Kung kaya naman magantay kahit ilang minuto kung may nauna na talaga, mag-giveaway naman. Pero kung hindi na talaga kaya, kung taing-tain na or what, o sige go, di ba? Pero, kung nakita nyo naman naka-wheelchair, yes. Kung tayo naman na kaya pa na, kung may nauna namang matanda, di ba? Kung kaya pa mag-antay, kung may 2 o 1, atay naman, wag yung isuksok yun nato atong kaugalingon, ha? Okay. And then, sa mga nanay naman, lahat naman kasi hindi pa talaga kayang mag-fill up ng form. So, si mami. So, under this, ang requirements are barangay certification that you are a bona fide resident from Isabela City. Ang pwede pong mag-apply ng PWD ID sa Isabela City is a bona fide resident lang po talaga ng Isabela City. Kasi from the other municipality, doon din po kayong mag-apply ng ID, okay? Kasi meron nang nag-apply hindi taga dito. Ha, hindi namin inalaw. Pero we're willing to help naman na pwedeng ma-tap natin doon sa lugar nila.
And then, form, barangay certification, 1x1 ID, 2 po. And then, medical certification. So, dito tayo nagkakaproblema. Ay! Careful. Ay, sorry. Okay, ma'am. Medical certification po. Alam kong struggle is real yung medical certification nyo, no? Pero ang alam ko kahapon, nandito si Doktora. Pwede po kayong mag-ask, lahat ng apparent, pwede pong mag-ask ng certification kay Doktora. Except for those na hindi apparent, ha. Kailangan talaga, like ENT is ENT. Ang ortho, pwedeng kay Doktora. Pero yung sa hearing, kailangan sa doktor sa hearing, ha. Kasi, pero kung hindi naman talaga apparent na, sige go, yung hindi na talaga makapagsalita, hindi na talaga makarinig, certification na qualified po si ganito na kumuha ng ID. Sa may mga ID naman, dati po is 3 years. Ngayon po, lahat ng apparent is 5 years na. Alam, kanina si ate nagsabi is on August. Pwede naman po earlier na po mag-renew ng ID. Baka po magreklamo kayo, medyo natatagalan kami sa pagbigay ng ID again because of the portal. Kasi in namin ngayon for the PRPWD. PRP stands for Philippine Registry for Persons with Disability. Ito na yung sinabi ko kaninang DOH. So, after po mag-fill up sa Philippine Registry form on the City Social Welfare na sa office, may naka-attach din pong application form for DOH. So, ito po yung i-in namin, ha. Importante po na ma-identify ninyo kung saan under sa deaf or hard hearing ba siya, sa intellectual, learning, mental, ortho. Ang ortho po, yung amputated is under ortho, ha. Kasi meron ditong nilagay physical disability. Ang physical disability, yung hindi po, yung kumbaga, hindi pantay ang paa. Under ortho, pwedeng under ortho, pwedeng under physical. Pero mas better sa ortho siya, para mas ma-identify natin, ha. Tapos, pag may sakit naman, under dito sa, pag acquired niya lang, yung bang na-disgrasya, dito po under sa cause of disability, ha. Okay, actually wala na. Any questions? Any, verification? Yes po, ate. Yung sa mga stroke ba, pwede sila mag-avail? Paanong klaseng stroke? Kasi merong stroke naman na kayang gumalaw. Talaga na kaya niya pa. Half na siya. So, hindi na siya nag-therapy or anything. So, under siya ng cause of disabilities, acquired siya. Pwede siyang mag-avail but under po ng physical disability. Yes. Pero every 1 year po yun siya mag-renew ng ID niya kasi yes, every 1 year yun siya magre-renew ng ID niya kasi hindi natin alam after 1 year gumaling na siya. Kayo, baby, may tanong? Yes po, ano ba po? Lahat na po ba naka ng application form ng DOH? Naka-fill up? So, pwede po tayo, tulungan po kayo namin ngayon nila Ma'am Ana, nila Ma'am Yasha, mag-fill up tayo ng application form para ma-check ko po sa portal kung sinong wala pa. Meron doon na nag-apply ng ID walang birthday, pasensya, ni Magic ko yung birthday nyo. Para mapasok kayo. Umaamin na hindi kasi sayang. Sayang po talaga yung slot. Pwede naman natin i-justify yun. Ha? Kasi kung para sa akin, kasi bihira po yung magbukas ng door for us. Sana i-grab natin yung opportunity na yun. Hindi po kasi madaling humingi kasi hindi pa ganun ka stable yung pundasyon ng PWD na grupo. So, with this, dahan-dahan, malay natin, parehas po sa senior citizen, matatag na yung yung pundasyon nila. So,
kung may gusto tayong programa, pwede na po tayong humingi ng program outside. Swerte nga tayo kasi si Mayor po, ang city government, grabe yung suporta for the PWD. Okay po. Sana po, malay po natin, nanay, buo tayo ng Mothers with Children with Disability, di ba? May asosasyon din tayo doon. O, di ba? Pero si nanay, parang yung isa lang nag-smile eh. Parang kumunot yung noo ni nanay. Di ba? Oo. Actually, may nanay po ako na may anak na PWD. Instead po siya ang mag-training for, instead po yung PWD na mag-training for TASDA, yung nanay po ang nag-train for dressmaking. Yes. Actually, nag-start na po ako. Kaso lang, nung nag-intro ako, ilan lang po ang interesado. So, hindi naman po ako luluhod sa inyo para po mag-train. Di ba? Mas maganda yun, kusa po kayo talaga na pinost ko na ganito. Effort din, di ba? Kasi sayang, isang kayamanan na hindi mananakaw ng iba sa inyo. Okay, sige, ano man, start tayo for the mag-fill up ng form. Bibigyan ko na kayo o kayo gustong pumunta dito sa amin at iisa-isahin po namin. natunghayan po talaga natin sa episode na ito ang totoong serbisyong damang-dama mula sa ICPDA. Of course, headed by our napaka-supportive at napakagaling po talaga na si Ma'am Gemma Paculio, no? Ma'am Gemma, grabe, sa araw na ito, very productive, no? And, yun nga po, maraming salamat talaga. Maraming salamat din sa suporta. Actually, hindi ko naman to magagawa kung hindi buo yung tiwala ng city mayor natin, especially ang city government. Kasama na po yung mga SPED teachers, talagang wow, sila po din yung inspirasyon ko para maging matatag. Kasi hindi ko naman po kakayanin to kung wala pong tulong nila.
Kaya naman, Ma'am Gemma, tuloy ang trabaho para sa tunay na serbisyo. Oo naman. Muli po, ang Isa TV channel ay nakikiisa sa 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week, in which ang team natin ngayon is Persons with Disability, Accessibility, and Rights towards a Sustainable Future where no one is left behind. Ayun, no, hanggang sa susunod na episode, ako po si Ana M. Sahibi ng inyong lingkod bayan. Ako naman po, si Ate Gemma nyo. Ito po ang nag-iisang programa na kung saan ibibida ang iba't ibang serbisyo na may tunay na pagmamahal at tatak Happy Isabela. Ito ang Serbisyong damang-dama.